Mas mainam ang taong mamamatay tao, ang adik, ang magnanakaw kaysa sa taong Muslim na pagdating ng December, bagong taon, February 14, naghahanap sila ng isusuporta nila dyan. Namili ng mga bulaklak, namili ng mga pulang damit para ibenta sa araw na yan. Ano ang dalil? Sabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sabi ng Allah, katotohanan, ang Allah pinapatawad niya lahat ang uri ng kasalanan. Adik ka man, magnanakaw ka man, mamamatay tao ka man, papatawarin kita, sabi ng Allah, basta magtauba ka lang. Pero kapag nag-shirk ka, sumuporta ka sa shirk, nagbenta ka ng turutot, Christmas lights, paputok, rosas, sa February 14, wala kang kapatawaran, sabi ng Allah. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. So bakit mo sila tutulungan? Magbebenta ka ng Christmas light, paputok, o di kaya rosas sa pagsapit ng February 14. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Hindi papatawarin ng Allah ang mga tao na yan na sumusuporta sa shirk. Ang ating khutbah na ito sa mga oras at araw na ito ay umpisan ko sa isang katanungan na kung saan sino ang pinakamasama sa dalawang Muslim, na kung saan ang isang Muslim na ito ay mamamatay tao, palainom ng alak, adik, magnanakaw, kesa sa Muslim na kapag dumating ang December 25 at kapag dumating ang January 1 o December 31 o di kaya kapag dumating ang February 14, nagbebenta ng mga isinusuporta sa December 25, sa January 1, sa February 14. Sino ang masama sa dalawang tao na yan? Yung taong mamamatay tao, magnanakaw, adik, mandurugas, o di kaya yung isang Muslim na kapag dumating yung December, namimili siya ng mga ibinibentang Christmas light, Christmas tree, gift wrapper, o di kaya pagdating ng January, pagsapit ng bagong taon, paputok, turutot, at kung ano pa man dyan, yung iba nagpapakabit ng open pipe na motor para mag-ingay. At pagsapit na naman ng February 14, namili ng mga bulaklak, namili ng mga pulang damit para ibenta sa araw na yan. Sino ang mainam sa dalawang ito? Malamang sa malamang, kapag ang bata yung tinanong mo, sa ganitong katanungan, ang isasagot nila sa'yo, Ustad, ang pinakamasama sa dalawang yan, yung taong mamamatay tao, yung taong adik, yung taong magnanakaw, kesa sa isang Muslim na nagbebenta lang ng mga paputok, turotot, bulaklak, pulang damit. Mas masama yung tao na mamamatay tao kaysa sa mga taong nagbebenta lang. Samantalang parehas sila Muslim. Pero ano ang sabi ng Allah? Mas mainam ang taong mamamatay tao, ang adik, ang magnanakaw kaysa sa taong Muslim na pagdating ng December, bagong taon, February 14, naghahanap sila ng isusuporta nila dyan sa araw na yan. Ano ang dalil? Sabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sabi ng Allah, katotohanan, ang Allah pinapatawad niya lahat ang uri ng kasalanan. Adik ka man, magnanakaw ka man, mamamatay tao ka man, papatawarin kita, sabi ng Allah, basta magtauba ka lang. Pero kapag nag-shirk ka, sumuporta ka sa shirk, nagbenta ka ng turutot, Christmas lights, paputok, rosas, sa February 14, wala kang kapatawaran, sabi ng Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Hindi papatawarin ng Allah yung mga tao na yan na sumusuporta sa shirk. Dahil alam naman natin na sa December 25, si Kristo ang sineselebrate dyan. So bakit mo susuportahan yan? Bakit ka magbebenta ng mga ibinibenta na maaaring makasuporta sa gawain na yan, samantalang hindi yan akma bilang isang Muslim? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Magtulungan kayo sa mga mabubuti at huwag kayong magtulungan sa mga masasama, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So bakit mo sila tutulungan? Magbebenta ka ng Christmas light, paputok, o di kaya rosa sa pagsapit ng February 14. Ngayon, darating ang February 14.
dapat malaman ng bawat isang Muslim, Ustad, bakit ba ito bawal? Bakit bawal na magbenta o di kaya sumuporta sa February 14? Tatalakayin natin ang pinagmulan nito, yung Valentine's Day. Noong taon ng February 14, 270, mula nang ipanganak si Jesus, nangyari ito na merong isang pari, isang Romanong pari, na nahatulan ng kamatayan sa February 14, taon ng 270 mula nung isilang si Jesus, ayon sa Gregorian calendar. Ang nangyari dyan, noong panahon na yon, ay madalas ang gyera, madalas ang bakbakan, ang patayan. Kaya, kinakailangan ng Rome, bansang Rome, ng maraming kalalakihan. Kailangan nila ng mga kalalakihan. Kaya anong ginawa ng hari? Ipinagbawal ng hari na ipakasal o magpakasal sa panahon na yon ang mga kalalakihan. Ipinagbawal ng hari na mag-asawa ang mga kalalakihan sa panahon na yon. Dahil kailangan na kailangan nila ang mga kalalakihan. Dahil kapag nakapag-asawa yung mga kalalakihan, hindi sila sumasama sa gera. Hindi sila sumasama sa labanan. Dahil naawa sila sa pamilyang maiiwan nila. So anong ginawa ng hari? Ipinagbawal niya, bawal. Simula ngayon, bawal ang kasal, bawal ang pag-aasawa. Kailangan ng mga sundalo ng ating kaharian. So ganito ang nangyari. Ngunit dahil sa isang pari na ito, na si Santo Valentino, nagsisikreto siya na magkasal. Kumbaga sa atin, isang ustad, kung may tuturing, isang ustad na nagsisikreto ng mga kinakasal niya. Kinakasal niya yung mga nagmamahalan, sapagkat ang ginagawa ng hindi mag-asawa ay kasalanan. So ang ginagawa ni Valentino ay kinakasal niya yung nababalitaan niya na magkasintahan. So anong nangyari? Nung mabalitaan ng hari yung ginagawa ni Santo Valentino sa panahon na yon, nung mabalitaan niya na kinakasal niya ng pasikreto yung mga kawal ng hari, hinatulan niya ng ipinadakip niya si Santo Valentino. At hinatulan ng kamatayan na pugutan ng ulo si Santo Valentino. At habang nasa kulungan si Santo Valentino, nag-iwan si Santo Valentino, si Saint Valentine, ng sulat sa naging kaibigan niya o naging kasintahan niya na anak ng bantay sa kulungan na kung saan siya nakakulong. Na ang laman ng sulat ay from your Valentine, mula sa iyong Valentino, mula sa iyong iniibig na Valentine. So itinago ito ng babae hanggang sa kumalat ang balita na ito na ang ginagawa ni Santo Valentino ay maganda dahil kinakasal niya yung mga nalalaman niya o nababalitaan niya na magkasintahan. So dinakila siya ng mga tao. Dinakila siya ng mga tao dahil sa gawain na ito. So dahil sa kagitingan na yun na ipinakita ni Santo Valentino, ay dinakila siya ng mga tao na kung saan ipagdiwang ang kanyang kamatayan. Yung si Saint Valentine. Kaya nangyari yung Valentine's Day. Ayon naman sa Catholic Encyclopedia, mula sa libro Aklat ng mga Katoliko, sabi nila mayroong 3 Valentino sa kasaysayan na parehas namatay sa buwan ng February 14. Ang unang Valentino na namatay ay isang Romanong pari mula sa Rome, bansang Rome. At ang ikalawang Valentino naman na namatay sa February 14 ay isang obispo mula sa Italy. At ang ikatlong Valentino ay pari mula sa Africa. Kaya bakit naugnay, Ustad? Bakit naugnay yung 3 pari na yan sa February 14? Bakit naging araw ng mga puso yung February 14? Bakit naugnay sa kanila yan? Dahil noong kasagsagan din ng panahon nila ay merong tinatawag na kapistahan ng pag-ibig sa kapanahunan din nila. Feast of Lupercalia, ika ng mga Katoliko. So ang gawain dito sa kapistahan na ito, ang mga babae, isinusulat nila yung mga pangalan nila sa papel. At inilalagay nila, pagkatapos nilang sulatan ng kanilang pangalan, inilalagay nila yung mga pangalan nila sa kahon, lahat ng babae. Tapos ang ginagawa naman ng kalalakihan, nakapila at bubunot ng kung sinong mabubunot nila,
malaya silang gawin kung ano ang pwede nilang gawin sa babaeng mabubunot nila. Pwede nilang galawin lahat. Basta mabunot mo, yun na yung sayo. Ganito ang ginagawa nila sa kapanahunan na yun. At pagsapit naman ng 946, isipin nyo, 270 kanina nagsimula yung pagdiriwang o pagkilala kay Santo Valentino. Pagdating ng 946 na taon, ay merong isang Santo Papa na ang pangalan niya ay si Galasius, isang Katoliko na Papa, Santo Papa. Nang malaman niya ang ginagawa ng mga Roma, mga taga-Rom, na nagbubunutan ng babae, ginagalaw kung sino mabubunot nila, tinutulan ito ng Santo Papa na ito. Sabi na hindi maaari yan, labag yan sa batas ng Diyos. So anong nangyari? Sa February 14 na yun, na ginagawa nilang kapistahan na nagbubunutan ng babae, kung sino mabunot mo, sa'yo na. So sabi ng pari na ito, hindi maaari ito. Dapat palitan natin. Naalala nung pari na ito, na si Santo Papa Galasius, yung araw ng kamatayan ng 3 pari. So sabi niya, bakit hindi na lang natin ipalit na ang February 14 ay gawin nating araw ng mga Valentino. Yung 3 Valentino na namatay, shahid, martir, ika nila. So mula noon, 946, mula isilang si Jesus, itinalaga ni Pope Galasius, Santo Papa Galasius, na ang February 14 ay araw ng mga puso at magpasa hanggang ngayon. Ang orihinal na kapistahan na ito ay sa mga mangmang. Ngunit nung magkaroon ng Santo Papang Katoliko, pinalitan ng mga Katoliko ang araw ng February 14 na kung saan dapat nating ipagdiwang dito ay yung mga 3 Valentino, si Saint Valentine, na parehas namatay sa February 14. Kaya malinaw sa bawat isa sa atin na ang dinadakila sa February 14 ay mga santo, 3 santo na pare-parehas namatay sa February 14. Kaya kung ikaw ay Muslim, iwasan mo na makipag-celebrate o magbenta ng mga ibinibenta na akma sa araw na yan. Mga rosas, mga damit na pula. Hindi lang pula, meron pang iba't ibang kulay. Ngunit kung ang original na pagbebenta mo, dati ka pang nagbebenta ng mga bulaklak, dati ka pang nagbebenta ng mga damit, walang problema dyan. Ang problema, nakiuso ka. Ito naman, February 14, ito yung mabenta ngayon. Ito yung kuning ko na negosyo ko. Bawal yan. Yan ay bawal. Sapagkat pakikipagtulungan yan sa shirk. At alam niyo ba kung gaano kadelikado ang shirk? Kanina, unang dahilan ng kadelikaduhan ng shirk, hindi ka papatawarin ng Allah. Pangalawa, sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, la in asyrakta la yahbaqanna 'amaluk. Kapag ikaw ay nag-shirk, ya Muhammad, kahit propeta ka pa, kahit sugo ka pa, ang lahat ng ginawa mong kabutihan, ang lahat ng sala, ang zaka, ang siyam, ang hajj, ang sadaqah, mababaliwala lahat yan. Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad. Isipin nyo, si Propeta Muhammad, binalaan ng Allah na once na nag-shirk ka, once na sumuporta ka sa shirk, hindi kita tatanggapin. Kahit ikaw pa ang Rasulullah, kahit ikaw pa si Propeta Muhammad, wala akong pakialam sa'yo. Ngayon, huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Propeta Muhammad sapagkat napakalayo kung ikukumpara natin ang sarili natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapwa kuwalipin ng Allah, iwasan natin na makasuporta sa paparating na selebrasyon sa araw ng mga puso sa February 14 na Valentine's Day sapagkat ito ay shirk. Maaring hindi ka patawarin ng Allah at dahilan para ikaw ay mahulog sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli mga kapwa kuwalipin ng Allah, marapat sa atin na bawat isa sa atin sa oras na ito, may papayo ko sa aking sarili at sa inyo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Nisa verse 48, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, naniniwala sa Allah, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa impyerno. Una, iligtas mo ang iyong sarili.
Ustad, paano ko malalaman na naligtas ko na ang aking sarili? Sa mga oras at araw na ito, napag-alaman mo ang patungkol sa shirk, patungkol sa paparating na araw sa February 14, kaya alhamdulillah nailigtas mong sarili mo dyan na hindi ka makasali. Ngayong araw na ito nailigtas mo sa pamamagitan ng narinig mo ang mga khutbah na ito, ay nailigtas mo ang sarili mo dyan. Pagkatapos mong iligtas ang iyong sarili, wa ahlikum, ipangaral mo ito pag uwi mo sa bahay ninyo. O aking anak, hindi ako pumapayag na sasali ka sa paparating na selebrasyon sa February 14. Huwag kang sumali sapagkat ito ay shirk at hindi kaaya-aya sa isang Muslim. At alam ng mga guro yan. Kahit tanungin nyo yung mga principal sa mga eskwelahan na yan, alam nila na bawal pilitin yung mga Muslim. Ultimo yung mga iglesia. Nung nakaraan lang, subhanallah, meron ako nakita na hindi na natin babanggitin na tribo. Nung nagpared yung Santo Niño dyan, sumama, samantalang Muslim. Subhanallah. Bakit? Minsan dahil to sa mga pagkukulang nating mga magulang. Hindi natin pinapangaralan yung mga anak natin. Porkit nakatanggap sila kapag nagpapapirma ng card, saan yung pipirmahan dito? Pipirmahan mo na, hindi mo natitignan kung anong nilalaman ng pinipirmahan mo. Merong isang Muslim dyan, nakita ko, nung nagpared yung Santo Niño, sumali. Subhanallah. Yan ay hindi dapat salihan kahit sa school. Kasi utos ito ng teacher namin, utos ni sir, utos ni ma'am. Bawal tayo makisali dyan. Ultimo mga iglesia, nakita niyo ba na sumali doon? Hindi. Kasi bawal yun sa kanila. Ikaw pa kaya na Muslim? Subhanallah. Kaya marapat sa atin na nandito ngayon, ipangaral natin ito sa mga anak natin o di kaya sa asawa natin. Na o aking mahal na asawa, si Bay, si Dato, huwag mong pasamahin. O di kaya, huwag mong pasalihin sa paparating na pag-celebrate sa Valentine's Day sapagat ito ay hindi maaari sa bawat isa sa ating bilang mga Muslim. Ito ay shirk. Yan ang paraan para mailigtas mo ang iyong pamilya. Sabi ng Allah, Qu anfusakum wa ahlikum nara, na kung saan sa apoy na yon ang panggatong ay mga tao at mga bato. At nandoon ang mga malaika, alayha malaikatun ghiladun shidad. Merong mga malaika na mahigpit at mababagsik na nagbabantay doon sa impyerno na yon. At la ya'suna Allah ma amarahum, yung mga malaika na yon ay hindi nila nilalabag ang kautusan sa kanila ng Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, at kanilang ipinapatupad kung anuman ang ipinagutos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapwa kwalipin ng Allah, sikapin natin na mapangaralan natin ang mga anak natin na hindi makasali sa mga kapistahan ng ibang relihiyon, sapagkat yun ang paraan. Kung hindi na natin mapipigilan, pagkatapos nating sabihan ng mga anak natin, wala na tayong kasalanan kung sasali sila doon. Ang importante na sabihan natin sila na yan ay bawal. Pero ang masama, yung sumali sila nang hindi mo sila napagsasabihan. Dahil meron kang share na kasalanan bilang magulang niya dahil may pagkukulang ka na hindi mo sila pinangaralan. Na huwag kang sumali dyan, huwag kang makisali dyan. Kaya mga kapwa ko, alipin ng Allah, sikapin natin na may parating natin ang mensahe na ito sa khutbah na ito. Kahit yun lang, may parating natin na anak, huwag kang sasali dito, sabihin mo sa teacher mo. Ang DepEd nagbaba ng memorandum para sa mga Muslim na bawal pilitin. Kapag dumating yung Christmas, dumating yung New Year, dumating yung February 14 at marami pa, basta selebrasyon na mayroong kaugnayan sa relihiyon, bawal pasalihin ng mga Muslim o di kaya ibang relihiyon na taliwas yung aral at katuruan sa gagawin na selebrasyon na yon. Ibadallah, wa'alamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس.